Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating Faith Night. Sige po, dito po tayo sa ating, tayo po magsisimula na. Sige po, dito po kayo sa gitna. Again, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating Faith Night. Sige po, lapit po tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, lapit po. Baka kung sino daw po yung pinakamalapit, siya yung makakasalo ng biyaya ng Panginoon. Okay, nakahanda na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift up the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. King and kings bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are that light that frees us. You are the love that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. We will sing. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
bless your name, Lord. We give you glory. That's what we came here for. Glory, glory, Lord. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. He trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! All will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Oh, hallelujah. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our name above all names. Hallelujah. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Hallelujah. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God.
and all will see how great. All will see how great, and all will see how great. Hallelujah. And all will see how great is our God. Hallelujah. You're good, Lord. You're good. You're great, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay dumulog sa panalangin sa ating opening prayer. Amang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa lahat po ng mga kapatiran naririto Panginoon, at ang mga kapatiran sa kanilang bahay, O Diyos. Ang iyong Santong Espiritu, ang siyang aming maranasan Panginoon. Ang bawat kaisipan ng aming mga kasamahan, mga miyembro ng Chiklang Panginoon, ay buksan mo Panginoon, upang ang iyong salitang ibabahagi Panginoon sa amin sa gabing ito Panginoon, ay maging kaayaya at maging makasaysayan sa aming buhay, O Diyos. At ang iyong gagamitin, Panginoon, at kapagsalita, Panginoon, puspusin mo po siya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna, kayo po ang siyang manahan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen at Amen. Hallelujah. Praise God. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Kasama na rin po yung mga nasa live stream. Happy Wednesday po. At alam ko, kapag Wednesday, handang-handa po tayong manalangin po. Okay? Yan. At ang bilis po ng panahon. Last Wednesday na ng May. Yan. Matatapos na yung buwan namin. Buwan na. Ang bilis po. Okay. So, at this time po, ay ihanda na po natin ang ating mga sarili po. Yan. Lahat ng mga nasa live stream at nandito po, ang ating tagapagsalita po ngayon ay isa sa ating mga council members upang itackle yung huling realm. Yan. Nakailang realm po tayo. Yan. Heavenly realm po yung ating series, di po ba? Ang una ay finances, financial realm, tapos physical, and then mental and emotional po last time. Okay? At ngayon, tinatawagan ko po si Brother June para po sa isang realm ulit. Yan. Welcome po natin. Magandang gabi po sa atin lahat. At good evening din sa ating online viewers sa gabing ito. Ayan, ang ating pong series in the heavenly realms. Pakibukas nga sa Ephesians 1:3. Ayan. Pakibasa po natin sabay-sabay. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Sabi po ni Apostle Paul po diyan, sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa lahat ng pagpapala na ibinigay buhat sa kalangitan. Marami po yung mga spiritual blessings. Ayun nga, na-share sa atin yung unang-una kay Sister Xiaowi, yung financial realm. Tapos sumunod kay Sister Aurea, physical realms. Tapos yung kay Joby po ay emotional and mental realm. At sa gabing ito po, ang inyong lingkod ang magbabahagi ng last topic natin. Sa gabing ito ay relational realm. Yan. Sabi po dito, what does it mean to be a relational? Being relational means acknowledging the interconnectedness of human nature and the important role the relation play in our lives. Ang pagiging relational ay kahulugan ng pagkilala sa pagkakaugnay-ugnay ng kalikasan ng tao
at ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga relasyon sa ating buhay. Kaya, pwede po ba tingnan natin ating kaliwa at kanan? Sabihin natin, may gampanin ka sa gabing ito. Yan. Sige po, basahin po natin verse sa gabing ito sa James 5:16 sa NIV po. Ayan. Basahin po natin. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sa Tagalog po, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sabay na rin po natin yung Mark 11:25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven will forgive you your sins. Sa Tagalog, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Mapapansin po natin sa ating mga binasa, tinutukoy nito yung mga kasalanan at galit. Bakit kaya? Kasi ito po yung dahilan para masira ang isang relationship. Diba? Sa ating pamilya, sa ating kapwa, at sa ating Diyos. Ang mga relational realm ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng relasyon na nakabase sa salita ng Diyos. Unang relasyon natin sa Diyos, sa ating kapwa, at maging sa ating sarili. Kaya nga, sabi sa ating binasa, ipagtapat sa isa't isa ang kasalanan nyo at ipag-pray. Ang pag-amin ng ating pagkakasala, lalo na kung ito'y sinasalita natin, ay na ating bibig ay pinapakita natin kung gaano kasincere ang ating paghihingi ng tawad. Pero ang Diyos pa rin po ang naglilinis at nagpapatawad sa ating lahat. Sabi dito, upang maging maayos ang bawat relasyon ng bawat isa, lalo na sa ating Diyos, kaya kung ano man hingin natin sa panalangin ay mayroong katugunan. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay nakatuon po sa ating puso at iniisip. Kahit nga sa pagbibigay, di po ba, sabi nga, kung magbibigay tayo ng ating kaloob, tithes mo yan ng offering, pero kung meron tayong kasamaan ng loob, hindi po ito kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sabi doon makipagbati muna tayo sa ating kagalit o kaaway. Kaya, maging tama ang ating motibo sa bawat pagdulog natin sa Diyos para walang dahilan para hindi tumugon ng Diyos, lalo na sa ating pananalangin, at para ibuhos ang pagpapala buhat sa kaharian ng langit. Amen? Yeah. Naalala ko lang po yung dalawang pamilya na umuupa sa amin sa Montalban. Nagkaroon po sila ng di pagkakunawaan. Humantong sa nagbaranggayan sila. Pero yung mga dahilan lang nila, yung ingay, yung papatugtog, ultimo yung pagbagsak daw ng pinto kasi may bata, yun na reklamo nila. Panay sumbong nila sa akin, para sila, yung isa sa messenger, isa naman chat, or I text or call. Sabi ko, walang makakaayos niya kundi kayo lang din. Kahit kayo magsumbong sa akin, kundi kayo mag-aayos. Sabi ko, mag-usap kayo, ayusin, magpasensyahan na lang, magpatawaran. Pero lumipas ang mga ilang linggo, ganun pa rin, sumbong pa rin ang sumbong sa akin. Kaya nung nagpunta ako doon sa Montalban, kinausap ko sila. Siguro, kung di kayo magkakayos, mabuti pa, ibakante nyo na lang yung bahay parehas. Nagulat sila doon sa sinabi ko. Ba't daw pinapaalis ko sila? Hindi nyo kasi nakukuha yung punto ko eh. Mag-ayos kayo. Pag nagkakayos kayo, siyempre hindi kayo aalis pareho. Hindi po ba? Kaya yun po yung naging desisyon ko. Awa naman po ng Diyos, 4 years na nandoon, magkasama pa rin sila. At kagandahan pa noon, yung isang lumang umuupa na sa amin, matagal nang umuupa. Siya pa yung nagsabi sa akin, boss, dagdagan mo na yung upa ko. Kasi feeling niya, kaya ako ganun magsalita sa kanya, doon nga, sa bahay, mas mababa. Sabi ko, hindi, paras kayo.
Pero ang kagandahan po doon sa dalawang umuupa sa akin, hindi ko kailangang maningil. Kusap po sila kung anong araw talaga yung petsa ng bayad nila. Kaya nakakapanghinayang, pero dinesisyon ako talaga na ibakante yung bahay kung talagang di sila magkakasundo. Kaya ang kagandahan po, no, sabi nga, bilang tao, maging bukas ang ating isipan kung paano tumanggap ng pagkakamali at iayos na sa mapayapang paraan. Kaya mahalaga ang konsepto ng nagbibigay diin sa kahalagahan ng kaugnayan sa bawat isa, lalo na sa ating Diyos. Nung likain ng Diyos sa mundo, magkakaugnayan ang kalikasan, yung hayop at ang tao. Bagamat nagkasala ang tao, ang relasyon ng Diyos ay nanatili. Di po ba? John 3:16, binigyan ng Diyos ang tao ng pag-asa at kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Nakamit natin ito dahil saan? Sa relasyon. Kaya napakahalaga po ng relasyon na meron tayo. Tulad po ngayon, mapalad tayo dahil ganito na yung sitwasyon natin dahil kay Kristo. Kung saan nakilala natin ang bawat isa, lalo na sa matatagal na. Di po ba, halos magkakapatid na tayo eh. Kung saan lagi tayo nagkikita, alam natin yung problema ng bawat isa. Kung compare natin sa dating reliyon natin o yung mga mega church, hindi nila kilala, magsisimba sila. Halimbawa, pamilya lang natin, yun lang kilala natin, pero yung iba, hindi na talaga, dahil sa dami. Kaya mapalad po tayo na sa ganitong sitwasyon na tayo, dahil sa ating Panginoong Yesus. Kaya yung malaking bagay yung ginagawa natin sa mga fellowship, yung care circle na meron tayo, kasi mas lumalalim yung pagkakilala natin sa isa't isa. In a positive way, sabi nga, with encouragement dapat lumalago spiritual. Kasi magkakapatid po tayo sa espiritu. Naisip po ba natin kung walang relasyon o ugnayan sa kapwa-tao, paano natin malalaman ang kakayahan natin? Walang gumagabay, walang nagpapa-alaala, tungo sa magandang hangarin na ng buhay. Tandaan po natin, ang bawat isa ay mahalaga sa Diyos. Sabi po sa Roma 14:7-8, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang at hindi rin tayo namamatay para sa sarili lamang. Kung nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay o mamatay, tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon. May pananagutan po tayo sa bawat isa sa Panginoon. Pamilya natin, kaibigan natin, pananagutan po natin sila. Kaya makatwiran ba na sirain pa natin yung relasyon na meron na tayo sa ating kapwa? Dahil sa nagalit tayo, o may niloko o naloko, may pinangakuan, napako. Sabi nga, ang bilin ni Apostle James doon sa binasa natin, ipahayag natin ang ating pag-asa sa Diyos. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa pananalangin. Kaya bilang Kristiyano, dapat maging lifestyle na natin, ipahayag kung minagawa o nagkasala tayo sa bawat isa upang tayo ay gumaling. Sabi nga, ang salitang gumaling ay pagtukoy sa pisikal na karamdaman. Ang iba naman ay paggaling sa panghihina ng loob, paggaling sa pinanghihinaan ng spiritual o paggaling din sa ating mga bulsa. Kaya ang paggaling po ito ay nangangailangan ng dalawang bagay lang po. Pagtatapat ng kasalanan sa isa't isa, pananalangin sa isa't isa. Wala naman pong binanggit si Apostle James na anong ritual o action na pwede natin gawin. Siguro, mas angkop yung malapit na sa atin, kakilala na natin, mas, kumbaga saan na nandun na rin yung tiwala natin sa isa't isa. Kasi nga, meron na tayong relasyon. Kung di po ba'y nabalita yung ina na sinunog niya yung 3 bata. Siguro kung may mabuting relasyon siya sa pamilya, hindi mangyayari yun. At siguro din yung time na yun, imbis na sa barangay siya nagpunta, kung mayroong kumausap sa kanya na pwede siyang payuhan, pwede sanang hindi nangyari yun. Kaya lang, sabi nga, alam natin na sobrang
laking kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero kaya ganun po kahalaga yung relasyon na maayos sa pamilya natin, sa kaibigan natin, ka-churchmate man natin. Sabi nga, piliin natin yung laging maayos na relasyon sa bawat isa. Dito sa mabuting relasyon, nakatagpo tayo ng kahulugan ng buhay, nakasaya-siya, may layunin at inspirasyon sa pamilya at sa ating kapwa. Relasyon na nagpapahusay sa ating karanasan sa buhay. Pinatitibay nito ang ugnayan sa pagtulong sa isa't isa. Ang buhay naman ay hindi puro ginhawa. Alam po natin yan. Nagkakaroon tayo ng karamdaman, kanya-kanyang kabigatan, or problema. Pero dahil sa ugnayan ng bawat isa, magpapalakasan tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kumusta po ang relasyon natin sa Diyos? Hindi po ba dapat naririnig niya tayo at nararamdaman niya tayo? Lumalapit at nagpapasalamat lagi. Nagpapakumbaba sa mga nagawang kamalian, humihingi ng tawad, may pag-ibig at tunay na sumusunod sa kanyang kalooban. Kumusta po yung relasyon natin sa ating kapwa? Ng utos, ibigin natin ang ating kapwa na higit sa ating sarili. Nagmamalasakit ba tayo sa nangangailangan, nagpapaalalahanan, nagpapatawaran, nagpapalakasan? Kumusta rin po yung ugnayan natin sa ating kalikasan o sa ating bansa? Tungkulin natin bilang Kristiyano maging tagapag-alaga at maging mabuting katiwala sa kanyang nilikha. Pagtanggol at ipanalangin ito para sa susunod na henerasyon. Kaya, bago po tayo manalangin, sabi nga sa Efeso 4:31-32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Hindi po ba, kung tayo po ay napatawad ng Panginoong Yesus, kalabisan ba na tayo ay magpatawad din? Aminin po natin na lahat ng binanggit sa verse na binasa natin, nagawa at nagagawa pa rin natin. Paano tayo harap sa pananalangin kung hindi maayos ang ating relasyon sa isa't isa at higit sa ating Diyos? Sabi nga doon sa Mark 11:25, sabi nga, pagtatayo kayo manalangin, patawarin niyo muna ang kagalit ninyo para patawarin din kayo ng Amang sa langit sa kasalanan niyo. Hindi po ito usapin kung sino nagkamali. Dahil alam ng Diyos, lahat po tayo ay nagkakasala, nagkakamali. Pagpapatawad po, yun lamang po ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Kaya yun lang po yung aking share sa gabing ito. At nadakot po tayo sa ating panalangin, prayer item number 1. Relationship with God. Kumusta ang pakipag-ugnayan mo sa Kanya? Pray na maging mas maalab pa o kaya naman ay manumbalik kung nalalayo na. Ito pong panalangin na ito ay para po sa atin lahat. Kaya inihiling ko po na tayo po lahat ay tumayo. Individual po tayo mananalangin. Lahat po tayo mananalangin para sa ating sarili. Ulitin ko po, yung relationship natin sa Diyos, kumusta ang pakipag-ugnayan mo sa Kanya? Pray na maging mas maalab pa o kaya naman ay manumbalik kung nalalayo na. Dikit po natin ating mga mata at alalahanin natin at hayaan po natin ng banal na Espiritu ang siya magpaalala kung ano ba talaga yung sitwasyon natin sa harapan ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. I-voice out po natin. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Purihin. Panginoon, salamat sa kabila ng aming mga kakulangan. Pagkakamali, nakakagawa ng di kayo nalulugod. Pero nandyan pa rin kayo para kami lagi ay patawarin. Salamat po sa inyong kahabagan. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa inyong kapatawaran. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you po. Makakaupo muna tayo. Tinatawagan ko po si Sister Tess para po sa ating prayer. Good evening po sa lahat. Isa lang, ayun, sa katulad po ng sinabi ni Kuya June, sa Mateo 5:24, 5:23 to 24, ano ko lang po, ulitin ko. Kung nagbibigay ka ng offering mo sa altar at may sama ka ng loob sa kapatid mo, iwanan mo muna ang offering sa harap ng altar at puntahan mo siya kagad at makipag-ayos ka muna sa kanya at saka ka bumalik para ibigay mo ang offering mo. Ibig sabihin na kung meron tayong unforgiving heart, hindi tayo nagpapatawad, baliwala po yung mga offering na ibinibigay natin kay Lord. Ang gusto niya po, hihingi muna tayo ng tawad sa ating kapwa bago natin ibigay yung offering natin para sa kanya. Yan, ating pong ipanalangin ngayon ang tungkol po sa relationship po, yung forgiveness and restoration po sa ating family, sa ating mga relatives. Hindi lamang po sa own relative natin by blood, kundi yung relative po, yung family natin within sa simbahan. Mas mahalaga po kasi lalo po yun kakilala po natin, tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, purihin ka, ang Panginoong nagpapatawad, ang Panginoong mapagmahal. Purihin ang iyong pangalan. Salamat po, Lord God, sa reminder na aming narinig, Lord God, na yung anumang pong yung offering namin, Lord, baliwala po yun sa harapan mo, O God. Di mo po yun nagugustuhan, lalo kung may sama po kami ng loob sa aming kapwa. Salamat po sa reminder na dapat po namin ayusin muna yung relasyon namin, Lord God, sa aming kapwa bago po ipagpatuloy namin yung pagbibigay namin ng offering. Salamat din po sa paalala na instead, yung pagpapatawad po, sinabi mo rin sa Mateo 6:23, sa 6:14 and 15 na kailangan namin humingi ng tawad po, Panginoon, magbigay po kami ng kapatawaran sa aming mga kapwa kasi yun po yung pagbibigay mo rin ng kapatawaran sa amin, ng Amang sa langit. Kapag hindi po kami nagpatawad, Lord, hindi mo rin kami patatawarin sa aming mga kasalanan, O God. Lagi namin sinasambit sa Lord's Prayer na, Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Pero minsan, Lord God, wala na po
bilang tao, hindi na po kami nagkakaroon ng pagpapatawad sa aming kapwa. Hindi na nare-remind yung dakila mong pag-ibig kung paano mo ibinigay yung bugtong mong anak sa amin para sa kapatawaran. Patawarin mo kami sa ganung bagay, O Lord. Na minsan, parang na lang tinanggap namin ng Panginoong Jesus pero hindi kami kakikitaan ng forgiveness, Panginoon, para patawarin yung aming mga kapatid, Panginoon. Patawarin mo kami sa ganung bagay, O God. Humihingi po kami, Lord God, kung minsan sa mga kapatid naman, Lord God, na minsan hindi na po sila yung nagkakasala, pero sila pa rin po yung humihingi ng kapatawaran, Lord God. Dahil lagi po nilang nire-remind yung pag-ibig mo. Yung pag-ibig mo lagi nilang nasa sa babuhay na yung pagbibigay mo ng anak mo, Lord God. Sapat na yun, Lord God, upang laging maalala na kahit hindi po sila yung nagkakasala, pinapakita pa rin nila yung pag-ibig sa kapwa, O God. Sa pamamagitan po ng mga anak mo, Lord God, na may pagsunod, na ipakita yung pagmamahal mo, na sa pagpapatawad, O God. Pagpalain mo po yung mga anak mong yun, Lord God, yung nag-o-obey, O God. Patuloy mong itaas yung kanilang pamumuhay. Alam namin, Lord, nga pag nag-obey ang mga anak mo, ay alam namin yung reward mo, Lord. Sobra-sobra yun, Panginoon. Sa mga anak mo naman, Lord God, na nakilala ka na, pero andun pa rin po yung galit. Andun pa rin po yung sa dibdib, Panginoon, na hindi makapagpatawad. Lagi mo po, palambutin mo yun, Lord. Wala pong matigas na puso sa iyo, Lord God. Palambutin mo po yung mga puso namin nila, Panginoon, para ipagpatawad po, Panginoon. Kasi po yung nararapat, Lord God, yung kapatawaran, Lord God. Kasi yun yung lagi mong gusto, yung forgiving heart, Panginoon. Alam namin, Lord, kapag ginawa po yun ng mga anak mo, Lord, ikaw yung lalong naliligayahan, natutuwa, Panginoon. Alam namin, Lord God, na wala po sa panalangin namin to, Lord God. Alam namin, aayusin mo yun, Panginoon, yung magulong pamilya, yung hindi nagpapatawaran, Panginoon, yung hindi po nagbibigayan, Lord. Alam namin, Lord God, na gagawin ka kasi nothing is impossible with you, Panginoon. Salamat po sa restoration ng family, sa gagawin mo, Lord God. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat kami, Panginoon. Kasi alam namin, Lord, hindi po nasasayang ang aming panalangin. Lagi po itong may katugunan, O God. Salamat po. Purihin kang mapagmahal na Diyos, ang Diyos na maawain, ang Diyos na nagpapatawad sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po. Alam ko napapagod na kayo ng upo tayo, pero kailangan po nating tumayong muli. Sige. Papanalain po natin yung relasyon sa kapwa natin mananampalataya. Hindi dahil mananampalataya hayahay na po ang buhay. Di po ba? Gusto ko po, yuyuko tayo. Isipin natin, baka meron tayong mga kapatiran na medyo nakaalitan o meron kinatampuhan. Hingin na po natin to ng pagkakataon na maririnig tayo ng Panginoon. Sige po, let's bow our head, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po sa biyaya ng pagiging bahagi ng iyong pamilya, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na sa pananampalataya. Salamat sa pagkakataong itong kami sama-sama, Panginoon, lumalakad patungo sa iyo bilang isang Kristiyano, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa, pagkakaunawaan, at tunay na pagmamahalan sa aming samahan. Alisin mo nga po ang anumang galit, ang anumang alitan, ang anumang tampuhan, ang anumang pride na mayroon kami, Panginoon. Turuan mo kaming magpatawad, turuan mo kaming magmahal, at turuan mo kaming magpakumbabang katulad po ng anak niyong si Kristo. Nawa, Panginoon, ang bawat pagkilos namin, makikita ang bunga ng iyong Espiritu. Ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kabutihan, ang pagtsatsaga. Gamitin mo ang aming samahan upang magliwanag po sa iba. Hayaan mo, Panginoon, na maging isang
mabuting halimbawa kami, Panginoon, sa mga makakakita sa amin. Yung tunay na pagkakaibigan at kapatiran ang makikita ng iba para kami makahikayat, makadami, Panginoon, ng ipapakilala ka sa kanila. Kung makikita sa amin ang hindi pagkakaisa bilang isang mananampalataya, hindi po kami makakaaya, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, dinadalangin po ng bawat isang naririto, Panginoon. Hinihipo mo po kami, Panginoon, para turuan. Turuan kung paano mamuhay ng naaayon sa iyo, na walang pag-iimbot, bagkus laging nakatuon sa iyo, Panginoon, para makita ang pag-ibig at pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Hello? Yan. Upo na po kayo. Sige. Magpe-pray po tayo na nakaupo. Oh. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ko kayo patatayuin. Sige po. Relationship po ito kasi naalala ko na magsa-side comment lang ako. Pagka kayo kumuha ng membership 101, naalala niyo po ba? Ang membership 101, pag ito sinasabi sa atin, we would rather save the relationship rather than the rule. Tandaan niyo po yon. Pilit po natin sasagipin yung ating relasyon kesa po yung batas, yung regulasyon. Naalala niyo po. Kung hindi niyo po naalala, pinaalala ko lang po sa inyo. Lagi po natin isi-save. Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Anong gusto mo? Parusahan o patawarin? Siyempre patawarin. Sinisave po natin yung relasyon. Pero may hangganan po siyempre. May hangganan po yan. Save po natin pilit ang relasyon. Ang nai-assign po sa akin ay isang mabigat na relasyon. Dahil tayo po'y nanggaling sa isang butuhan. Nagkaroon po ng mga mabibigat na batuhan ng pink at saka blue. O kaya may verde pa. Minsan po may mga kapatiran po tayo talaga na medyo weak po sa ganyang posisyon. Medyo weak. Pag nabanggit na po yung politika, medyo nagiinit ng konti at nakakapagbitaw ng mga salitang hindi dapat mabigkas na isang Kristiyano. Kaya po, tayo po'y mananalangin. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, patawarin mo kami sa anumang aming nagbitawang salita sa aming kapwa Kristiyano, sa kapwa naming kapitbahay. So, sino man po ang nabigyan namin ng masasamang salita o masamang mga words, Panginoon, na lumabas sa aming bibig, sa aming Facebook, sa aming pong platform, maski ano pong platform ito, ay patawarin mo kami, Panginoon. Kasi, Panginoon, nakita mo po ang aming puso. Nawa, Panginoon, ay ihil, pagalingin mo po ang puso namin, lalong-lalo na po doon sa aming nabigkasan ng aming mga salitang ito. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kasalanan ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay kami po ay kalinisin mo po, kalimutan po namin lahat ang mga ito, at nawa, Panginoon, ay bigyan mo sa amin ng espiritu ng pagpakumbaba na kami po ay nadalo man o natalo man ang aming kandidato, ay ikaw po ang naglagay sa kanila dyan sa lugar na yan. Kaya we respect each other's decision, Panginoon, o anumang naging resulta ng votation na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi mo kami pababayaan na ganito ang aming sitwasyon at lagi mo kaming hawakan at minsan po kasi naapektuhan ang bawat isa pag dumadating po sa mga ganitong may political na pag-uusap, pero alam po namin na ikaw po ang aming Diyos
na aming pwedeng lapitan at hindi kami mga magkakaroon ng lalabas sa aming bibig na hindi magagandang salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, Ikaw po ang aming Diyos ng peace, ng kapayapaan. Ikaw po ang Diyos ng katahimikan, Panginoon. So we declare, Panginoon, na wala na po itong mga ito and we leave it behind. At salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa sa eleksyon na ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Sabi po dun sa bago po tayo manalangin, ipapanalangin po natin yung ating bansa, relasyon sa ibang kapwa natin bansa at yung China, yung conflict with China, sa US and Israel din po. Pero bago po tayo manalangin, dadalhin ko po muna kayo sa sinasabi ng Biblia patungkol sa pananalangin at paano niya i-heal yung ating land. Kung meron po tayo dyan, ano nga po sa the 2 Chronicles 7:14 kung meron. Kung meron lang po. Sabi diyan, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. So tayo po ay lalapit sa Kanya, hihingi ng tawad. Maaring may mga nagawa tayo na sinasabi ang Diyos, hindi tayo tumatalima, o naging kabahagi pa tayo kung bakit ganito ang ating bayan. Tayo po ba ay naging mabuting mamamayan ng bansang ito? Baka po hindi. Maaring ngayon po ang pagkakataon para iluhod natin ito sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon na maipanalangin namin ang aming bayan. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Kami po humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na ginawa at hindi ginawa para sa bayang ito, Panginoon. Kung kami po, Panginoon, ay naging kabahagi ng pagkakabahagi ng bayang ito, patawarin mo po kami. Naging kabahagi ng mga iba-ibang partido, mga comment, Panginoon, patawarin niyo po kami at sa gabing ito, humingi kami, Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Sinabi mo po sa iyong salita na kami, Panginoon, kami na mga minamahal mo ay magpapakumbaba. Sabi mo, Panginoon, pagagalingin mo ang aming bayan. Sa gabing ito, Panginoon, kami naninikluhod, kami po ay lumulhod sa iyo bilang isang Pilipino. Nananalangin kami, Panginoon, ng kagalingan, ng Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon, na nararanasan namin. Ito po, Panginoon, ay bunga ng mga pagkakasang ginawa namin at hindi ginawa dahil, Panginoon, sa hindi pagsunod at pag-disobey, Panginoon. Sa gabing ito, dalangin namin, Lord, mula sa presidente hanggang sa kaiba-ibabang posisyon, Lord, we pray for them. Dalangin namin, Panginoon, ang pusong ang itinitibok, Panginoon, ay maglingkod. Ang kapakanan ng kapwa ang iisipin, Panginoon. We pray, Lord, na alam namin, Panginoon, ibabalik mo po ang glory ng aming bayang Pilipinas. Alam namin, Panginoon, na mahal mo ang aming bayan. And we declare tonight, the Philippines is for Christ in the name of Jesus. Dinadalangin din po namin ang aming mga sigalot sa aming neighboring countries, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for reminding us, Panginoon, for praying with them. Bigyan mo kami, Panginoon, ng knowledge, ng katalinuhan. Paano namin sila hanapin? Paano namin, Panginoon, pakikitunguhan ng mga bagay na ito? Sabi mo nga, Panginoon, na hindi dapat maging marahas, hindi dapat maging matapang, kundi pagpapakumbaba sa tamang pagpapakumbaba, Panginoon.
Dalangin namin, Panginoon, ang bansang China, ang Amerika, at lalong-lalo na po ang Israel, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mahal mo ang mga bayang ito. At kayo pa rin, Panginoon, you're still sitting on the throne, Panginoon. Kayo pa rin po ang Diyos ng sanlibutan. Kaya po sa gabing ito, pinagpapala namin ng Israel, pinapanalangin namin ng China, pinapanalangin namin ng Amerika. Lahat ng ito, Panginoon, ay magiging kaibigan, magiging kabahagi at kapartner namin sa nation building. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po for healing our land. In Jesus' name, amen. Hallelujah. This time po, pwede po ba kayo maghanap ng partner po? 1-to-1 lang. Yan. And pakishare lang po yung immediate need po ninyo. Prayer request po ninyo sa kanila. And pray for one another po. Yan. Ganun din po sa mga nasa live stream. Yan. Kung may kasama po kayo dyan sa panonood, ipanalangin nyo po ang isa't isa po.
Praise the Lord. Sa mga nasa live stream, patuloy nyo lang pong i-type yung mga prayer items, prayer request po ninyo. At ipinapanalangin po kayo ng ating mga prayer warriors po. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin ng katugunan ng mga panalangin ito ay ayon sa iyong kalooban at ipagkakalob mo ito ayon sa tamang panahon, Panginoon. Purihin ka, ikaw ang madakila sa mga pagtugon mo sa mga panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po? Pwede na po nating ihulog yung ating offering po. Yan. Sa mga nandirito at sa mga nasa live stream naman ay nakapost po dyan yung ating accounts if you want to give sa ating offering po. Ayan. Okay. Ayan. At habang papunta po yung mga iba rito, yan. We have all the time po para bigyan naman ng pasasalamat ang Panginoon sa oras na ito po. So even yung mga nasa live stream po, pwede po ninyong i-type dyan yung inyong testimony thanksgiving. Anong ginawa po ng Panginoon sa inyo this week? At i-type nyo lang po sa ating Facebook comment section. Okay po? Yan. At sa lahat ng mga nandirito naman, simulan po natin ang ating pasasalamat po sa Panginoon. Sino po ang gustong mauna po na magbigay ng pasasalamat po sa Panginoon? Yan pa. Yan. Hello. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ulit ng opportunity para makasama sa isang summit. UFW Summit, yan. Kasi every year talaga, looking forward ako sa bawat convention at saka summit ngayon. Kasi yun na rin ang pinaka-bakasyon ko, yan. For the whole year, yan na yung bakasyon ko. Kaya salamat sa Panginoon. Napaka-fruitful talaga siya kasi yung tinuro din, yung guarding your heart, yan. Talagang kung hindi daw natin nababantayan ng sarili na yung puso natin, anuman dumating na, for example, may dumating kang 1 million, parang baliwala lang yun kung hindi natin ginaguard yung heart natin. Kaya hindi lang, dapat lang, pero pasasalamat sa Panginoon. At saka salamat din sa Panginoon sa biyaya niya. Kaya purihin ng Panginoon. Binabalik ko lahat ang papuri at pasasalamat sa Kanya. Praise the God. Okay, next po. Next. Ayan, yun din, ganun din. Thank you rin sa pagkakataon na binigay sa amin ni Lord na nakarating kami sa summit ng safe and sound na kapunta at nakauwi ng safe. Tapos, naranasan namin yung presensya talaga ni Lord mula first day hanggang third day. At talagang nagkaroon kami ng time para sa Kanya. Hindi kami, kumbaga walang distraction. Talagang focus, sa totoo lang, doon lang ako nakatin ng hindi inantok. Praise the Lord talaga. Hindi talaga ako inantok. Tapos, lalo na po doon sa third day namin, unang-una ng tawanan, tapos pagkatapos noon, iyakan naman. Kaya talagang paano ka naman aantukin, di ba? Talagang yung message, grabe po talaga ang message na binigay ni Lord para sa mga kababaihan. At talagang, para talaga sa kababaihan. Kaya talagang tanggap namin yung mga message na ibinigay talaga ni Lord. Kaya thank you Lord at prayer ko po na magamit namin ito kahit po sa iba naming kapatiran na UFW. Thank you. Okay, next po. Yan. Happy anniversary po, Kuya Edin. Tita Au, sabayan mo daw. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nandito po kami sa inyong harapan. Ngayon po ay anniversary namin.
na 30 taon na po kaming naglulukuhan. Bandang huli Totoo ba yun? Bandang huli naglulukoy lang pala tayo. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Binigyan kami ng kalakasan. Siyempre po yung relasyon, sabi niya naglolokohan. Actually, siya lang marunong manloko. Kasi ako, tapat ako. May takot sa Diyos. Ikaw ba may takot sa Diyos? Meron. Ayun. Kami po ay nagpapasalamat. Isang linggo, nauwi ho kami ng Nueva Ecija. Mabagal lang ho naman ang takbo ko para ho lang kami namamasyal. Sinabugan po kami ng gulong sa likod. Kasi may karga po akong yung tiles sa sakyan. Buti wala namang kasunod. Mabagal lang naman po takbo, mga 60. Kaya lang, nasa pass lane ako. Gawin ko na. 70 to 80 yung takbo namin. Nasa pass lane kaming dalawa. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Sumabog yung gulong namin. Bago yung gulong sumabog, parang sumabit po siguro yung gulong sa isang bato o isang ano. Ang pinagtataka lang namin, wala talaga kaming kasunod nung gabi na yon. Tapos ang sumusunod sa amin, patrol. Natakot nga ako noong una nung yung patrol. Tapos tinawagan ko agad kuya ko, tinawagan ko idikong ko. O bakit? Nasaan kang gawi? Nasa Pulilan pa lang po kami noong time na yun. Malapit sa Pulilan exit. Tapos yung pong patrol, inilawang kami, tapos tinanong ko ano yung problema. Nasabugan po kami ng gulong. Kita naman yan, sabog yung gulong. Meron po ba kayong ano yun? Reserva? Meron naman po, sabi kong ganon. Tapos nung pinipilit niya ako isakay sa patrol. Siyempre natakot ako noong una, ba't ako sasakay sa patrol? Paano yung asawa ko? Sabi niya, Mami, delikado po yung lugar nyo. Delikado po yung lugar nyo. Sabi niya, sumakay po kayo sa patrol, igigiya ko po yung sasakyan ni Daddy hanggang mapunta kami sa slow lane. Pero salamat sa Diyos, itinawid niya po kami. Babae siya. Siya pala yung supervisor ng patrol dito sa NLEX. Tapos nung naigawin na po kami sa tamang paraan, no? Tapos pinabantayan niya kami doon sa patrol. Isip ko naman, bakit kami pinababantayan sa patrol? Alam niyo yung may takot kasi ako na bigla ka nalang ire-record. Yun eh. Baka ma-record kami. Paano naman ganun? So, ang ginawa niya, etong masaklap. Kasi yung dala po naming sasakyan, hindi po namin sasakyan. Yung po ay sasakyan ng kapatid ko. Naki-birthday lang po sila dito sa Maynila, dun sa asawa ni Tita Ana. Tapos, hindi umaandar yung aircon. Kumbaga, nagbigay, ano ba kami? Ano tawag doon? Sige, ang gamitin mong sasakyan dahil ang kasama mo, nanay, hindi pwedeng mainit. Dalhin mo yung sasakyan ko, ipagagawa niya yung sasakyan nila. Ganun po yung nangyari. Pinagawa ni Idel yung sasakyan, yung aircon, tsaka yung radiator kasi nag-overheat. Eto lang ang masaklap, isinakay niya yung tiles. Yung marble tiles, medyo mabigat. Sabi ni Kuya, ba't nagdala kayo ng tiles? Kasi wala daw kaming sakay. Ganon. Pero ano po yun? Biyaya ng Diyos yung tiles. Kasi nung pinaliwanag sa akin ni Tina, nasa pass lane kayo. Buti, pag ano daw nung gulong, hindi kami tumagilid, hindi kami tumembwang. Oo nga, galit na galit ako na isinakay yung tiles. Baka nga yung tiles pa yung nag-save sa amin. Pero alam niyo po, nung nandun na, inaayos na kami, nilapitan uli ako ng babae, sinabi niya, Mami, dito ka na, safe ka na, walang mangyayari sa iyo dito. Okay lang. Inalis kita doon kasi pass lane yun, delikado. So, kaya nilagay kita dito. Iwanan ko na po. Iwanan niyo na po ako. Inakap ko po yung babae. Sabi ko, Ma'am, maraming salamat po. Biyaya po kayo ng Diyos sa amin. Sabi ko gano'n. Tapos sinasabi ko sa kuya ko, Kuya, mababait naman pala sila. Sabi ko ng kuya, sige, bigyan mo ng pamerienda. Gano'n. Eto na. Ang masaklap, yung dala pala namin reserba, flat. Diyos ko, may reserva nga, flat. Kasi 6 months na pong na-stroke yung brother ko . So, hindi niya naasikaso talaga yung sasakyan niya.
Ngayon nilapitan ko yung iniwanan na patrol nung supervisor. Sir, wag ka pong magagalit. Pwede po, tatanggalin po namin yung reserva namin. Pakitakbo nyo po dun sa pinakamalapit na gasolinahan. Babayaran ko na lang po kayo. Oo. Pero ano po, yung alam niyo yung nagmamakaawa, sige na sir, kasi wala po talaga kaming magagawa. Wag po kayo mag-alala, mami, sabi na naman nung patrol. Tumawag na po ako ng rescue, magdadala sila ng pambomba. Hi, thank you Lord! Sabi ko talaga, biyaya kayo ng Diyos sa amin. So, to cut it short, na bombahan po yung aming, yung aming spare. Ito naman sa club, syempre, naggayak naman po ako talaga ng pang-merienda man lang, kasi 6 sila. Naggayak po ako ng pang-merienda, pero hindi po nila tinanggap. Talaga, paano po ako makakabayad ng utang na loob? Kundi yung pasasalamat ko na lang po talaga sa Panginoon. Kasi pag naisip ko yung sinabi ni Tina na delikado kayo, pero alam mo yung pag-iingat ng Panginoon. Kaya pala 2 beses kong nabasa yung sa Bible na huwag kang matatakot, kasama mo ang Diyos. 2 beses yun. Sabi ko, kaya ibig sabihin, pabiyahin na kami. Ibig sabihin niya, habang ang ganda pa ng kwentuhan namin, nung pala sasabog na ganon. Pero yun, pinakita nga ng Diyos, andito nga yung pag-iingat mo sa amin. Diba? Kaya ito pong 30 taon naming dalawa, alam kong sinamahan niya rin kami. Hindi maganda yung sitwasyon na 30 taon na hindi nag-aaway. Kasama po kasi sa buhay mag-asawa yun eh. Pero nakikita ko kung paano niya kami, alam mo yun, yung matutulog kami, magkakabati kami. Diba? Yung hindi kami natulog na hindi kami nagkikibuan. Tapos yung pride ng bawat isa, itinuturo rin ni Lord talaga na tanggalin yung pride. Kahit minsan tayo ng babae ang may kasalanan kasi tayo naman talaga madaldal. Ang lalaki, tahimik lang yan, ayaw magsasalita eh. Pero alam niyo yun, kaya yung 30 years, sabi ko nga, parang kailan lang, pero 30 years is 30 years. Di ba, no? Hindi naman namin naranasang, meron kami naging gusot na 2. Hindi naman pwedeng wala. Meron kaming naging gusot, pero hindi kami humantong sa hiwalayan. Kasi alam ko kasama ko siya. Tamang bibigay ako bilang babae na ako na magpaparaya. Pero hindi hinayaan ng Panginoon. Hindi hinayaan ng Panginoon. It was 2013. Hindi kita sinisira dito. Pero it was 2013. Na medyo naliko-liko siya ng konti. Pero hindi ko nakita yung babae kung mas maganda sa akin eh. Alam ko naman hindi ako ganun kagad. mas maputi raw, tingnan mo. Pero thank you Lord. Nandito pa rin po kami. At alam ko, we're looking forward for 50. Kaya. Ayan. Actually, yung pansit po na yan, mula po nung nagtrabaho si Hazel, yung panganay ko, siya yung mami, saan nyo ba gustong mag-date? Yon, bibigyan po kami pan-date ng anak ko. Opo, totoo po yun. Pero ngayon, mami, saan kayo mag-date? Ay, sabi ko, hindi pwede kasi faith night. Kailangan unahin namin yung Panginoon. Kesa, doon nila kami mag-date. Kaya tinan nyo, nakakopol kami. Joke. Thank you, Lord. Talaga napakabuti po ng Diyos for 30 years naming mag-asawa. Nawa, yung mga mag-asawa dito, umabot din po. Lalo ni mga bata-bata, umabot po. Talagang ang pinakasikreto, pasensya po. Tsaka pangunawa at kababaang loob. Ang mga babae, yun ang talagang dapat pong pag-aralan. Magpasensya, magpakumbaba, at umunawa. Kasi, yung love, ando na yun. Kasi, kasama naman natin ang Panginoon. Ganyan lang yun. Kinuha ko na ba yung oras nyo? Yun po, salamat po ng marami. Tama na daw. Salamat po na marami. Okay, next po. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon. God is so good. Thank you, Lord. Naalala ko lang po kahapon na yun pala yung day na naoperahan ako last year. 1 year na. Thank you, Lord, na diagnose ako ng stage 2 uterine cancer. Thank you, Lord, na rebiopsy, stage 1A.
Hindi po ako pinag-chemo, hindi po ako pinag-radiation, saka wala po akong metastasis. Thank you, Lord. Talaga napakabuti mo. Thank you, Lord, sa healing. Nabalik ko po ang kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ano pa po? Nakatuwa po yung share ko. Pero na-share ko na sa ibang tao kasi may follow-up Ate Edith sa mga pangyayari sa aking buhay. Ako po ay para lang magets nyo, sa prayer ko Lord, magets nyo yung point ng i-share ko kung bakit siya big deal. Ako po ay fan ng SB19. Kilala niyo po ba yung SB19? Dapat po alam niyo po yun, okay? Una pong requirement, dapat alam niyo po yun. Kasi may concert sila sa Saturday at sa Sunday. Okay. Ako po, super fan po ako ng isang member. Ken po yung pangalan niya. At na-meet ko na po siya actually ng mga, siguro 3-4 times na. Pero ano po yan, yung parang may bayad, tapos parang magbabayad ka ng extra sa concert para mamimit mo sila. Parang so mga short lang na papapicture, gano'n. So na-meet ko na po naman siya. Pero matagal na po naming prayer magkakapatid na mamit namin yung SB19 ng random, yung parang makita ko lang sa kalsada, makasalubong ko sa mall, mga ganon. So kami po ni Nats, tuwing lumalabas kami at kakain sa labas, tas parang feeling ko, yung lugar na yon pwedeng puntahan ng SB19, sasabihin ko po sa kanya, uy, maghanda ka ha, pag nakasalubong natin sila, dapat may speech ka, sasabihin mo kay Ken, uy Ken, gusto ko ng asawa ko, tapos picture naman daw kayo, ganon. Sabi ko, may plan po kami laging ganon sa aming, pag nakita namin si Ken, sabi namin. Tapos last Saturday po, may pinuntahan akong event nung Ken po, ng SB19. Tapos parang, ang favor na po ni Lord kasi parang binigyan na kami ng VIP quote-unquote seat. So may upuan kami sa harap bilang mga parang fan base leaders. Parang ganon. Binigyan kami upuan sa harap. So favor na po ng Lord kasi hindi ako pumila. Yung iba parang 2 a.m. pumila. Ako dumating ako mga 4 o'clock na, 5 o'clock. Dahil ano pang galing? Basta galing pa po kami somewhere. Tapos po parang ang supposedly, may meet and greet po ulit. So makikita ko, mamimit ko sana siya ulit, magkaka-picture, ganon, makakasama. Pero unfortunately, nung nando na po, parang sabi bigla na, ay, hindi na pala kayo sasali sa meet and greet. So sado ko ng slide, pero hindi naman ako umasa. So sabi ko, sige, wag na lang, okay lang. Sige po, thank you. So after po nun, kaming dalawa ay kumain na lang, sabi namin. Kumain po kami sa Nihon Bashite. Yun din po, dapat alam niyo rin po yun dahil ang may-ari po nun ay dati pong taga Jake Lam. Ayan, si Tita Ann, kay Tita Ann po yon. So doon po favorite namin na Japanese resto. So kumain po kami. Habang nandun po at nakaupo, nagtitingin po ako ng mga picture ng event, bigla pong may dumaan sa gilid ko. At anong sabi niya? Siya yung ano ko eh. Sabi sa siya taga-remind kasi hindi ko na maalala. Sabi po sa akin nung dumaan, uy, nandito ka pala. Tapos sabi ko, parang, bakit may tatawag sa akin? Pagtingin ko po, yung manager po yun ni Ken. So apparently, kilala niya po ako kasi kaka-attend ko ng mga event. Sabi ko, ay, hello, andito ka pala. Ganun po ako. Tapos parang syempre, kinabahan ako. Sabi ko, hala, ano nangyayari? Baka nandito siya. Pero sabi ko, ay, baka wala kasi hindi po, yung favorite ko po, hindi po siya masyadong sociable na person. So ang supportive husband ko po ay tumayo at sumilip dun sa room kung saan sila kumakain. Tapos nandun daw po si Ken. Di ba po, ang amazing. So syempre po, nakabahan kami buong time. Siya pa mas excited sa akin kasi nakatalikod ako, siya yung nakaharap doon. Sila abangan niya kung lalabas na. So thank God, nung palabas na po sila, sabi ko, hindi ko kaya siyang ayoko siyang i-approach, sabi ko, kasi parang nakakahiya. So sabi ko na lang, parang bahala na kung ano mangyayari or siya yung kumausap. So pagdaan po namin, ay yung manager niya yung nagsabi na, uy Ken, mag-hello ka naman, sabi gano'n. So ayun po, nakausap ko siya, hello na ganyan. Tapos yun po, the end ng Saturday. Yun. So yung araw na yun pa lang po ay, sobrang after po nun, shook po ako kasi sabi ko po sa inyo, pinag-uusapan namin na anong gagawin namin pag na-meet namin. Lalo po sa restaurant na yon. 3 years na po kaming pumupunta doon. Na yun po lagi ang pinag-uusapan namin na, oh honey, pag baka pumunta si Ken dito, lagi kong sinasabi sa kanya. Kasi feel ko, dadating si Ken doon someday. Hindi ko alam bakit. Pero sobra pong amazing. So after po nun, parang actually yun na po yung focus ko na parang hindi na yung thought na, hindi ko na nga maalala anong sinabi ni Ken, anong sinabi ko sa kanya, kundi yung thought na, paano in-allow ng Lord na
mangyari po yun. Di ba na parang ini-imagine ko lang siya for 3 years, tapos nangyari when I was not expecting it. Kasi nung araw na yon, hindi ko po talaga ina-expect na mangyayari. So, sobra pong amazing. Di kinuwento ko na po ito kay Ate Edith sa mga umattend nung huddle nung CC. Tapos po, hindi pa tapos ang Lord sa akin. Grabe talaga. Nung Sunday po naman, kinabukasan lang po ito. Training po kami ng mga bagong CC leaders. So medyo na-late po ako kasi meron na naman siyang event sa Quezon City. Kasama ko po si Maika. So pagdating po namin doon, parang patapos na, parang isang song na lang. So kami po ni Mike, nasa malayo na lang kami. Sabi namin, pupunta pa ba tayo? Lalapit pa ba tayo? Wag na, dito na lang. Pero dahil sayang, may bumili po kami ng toothpaste para makapasok. Sabi namin, sige, pumasok na lang tayo. Di, pasok po kami. Doon sa open field lang po yun. Nasa malayo lang po kami. Tapos po, may nag-a-announce na sabi, may promo, mag-post ka lang. Tapos pwede kang manalo, mamimit mo si Ken. Sabi ko, sige nga. Trip ko lang po. Sabi ko, sige, magpo-post nga ako. Pero po, pagka-post ko, biglang sinabi nung announcer na, may mga winners na po, na senda na po ng message yung winner. So sabi ko sa sarili ko, hindi na ako nanalo, sadly. Pero in my heart, merong parang, sige nga, i-refresh ko nga yung messages. As in 1 minute po, after ko nag-post ako, kunwari nag-post po ako ng 4:58, 4:59 po, biglang nag-message sa akin, nanalo ako! Di ba po ang crazy? As in, parang ako na po yata yung huling sumali doon. Yung ibang tao po nandun mula morning, as in mga 8 a.m. Ako po dumating mga 4, kasi nga late na kami. So nanalo po ako, nakakaloka. Sabi pa po nung pumasok na, sabi nila, 10 lang dapat yung nanalo, pero ginawa nila daw 11. Hindi ko alam bakit din. Kasi sabi ko, ako siguro yung pang 11. Sabi ko kasi, bakit biglang pwedeng 11? Usually po pag ganun, sabihin, wag na, bawal. Pero sabi, sige, okay lang yan kasi may time pa tayo. Sabi ganun. Tapos huli pa po akong pinila. Sabi, 30 seconds lang required, mabilis lang. So lahat po mga nauna sa akin, mga, nagtititili. Ako po, parang buong time, nakaganon lang ako. Sabi ko, anong nangyayari? Kasi kakamit ko lang sa kanya kahapon. Sabi ko, bakit nangyayari to? Tapos, ako po yung huli. So pag-akyat ko ay sinabi ko sa kanya na, hi, ako yung na-meet mo kahapon. Sabi gano'n. So naalala niya po na parang, ay, oo nga. Sabi niya, lagi ako doon. Favorite ko yung dyan. Kwenta-kwenta po siya na favorite niya daw yung curry doon. Libre ko daw siya, ganyan-ganyan. Tapos po yung manager niya po nandun din. Parang nakita rin ako, tapos natawa rin sila na, ako na naman. Sabi lang, swerte mo. Hindi ko na masabi na, God loves me so much. Pero anyway, so after po ng pagbaba ko, nakakatawa kasi yung mga iba ko pong kasamang mga kakilala ko na fans, sigaw na, ikaw na naman, anong nangyari? Parang anong ginawa mo? Yun po yung term nila na ang swerte ko daw. Nagpapabas-bas sila sa akin. Sabi ko sa kanila, in Jesus' name, kayo na yung huli. Kayo na yung next, sabi ko. Anyway, so after po nun ay punta po ako sa asawa ko. Kasi habang nangyayari po ito, yung asawa ko nandun lang sa background. Nagulat pala siya na nandun na ako bigla sa loob ng wish bus. Alam niyo po yung wish bus? Umakyat po ako sa loob ng wish bus. So pagdating niya doon, nagulat na lang daw siya, ako yung nasa loob ng wish bus. So may video siya, nandun ako sa loob. Pero anyway po, pagbaba ko, pagpunta ko sa kanila, grabe po talaga, as in naiiyak ako. Sabi ko sa kanya, tsaka kay Micah, sabi ko, hindi na to about, hindi yung about sa kay Ken, kundi, grano ka amazing ang Lord na, ito yung sabi ko, ito yung literal na Ephesians 3:20 na He can do far above more than you can think. So grabe po. So since po nung araw na yon ay bawal na po sa bahay namin ang hindi naniniwala sa Lord. Na kaya niyang gumawa ng things. Kunwari, kahit small thing, kunwari may worry kami about work, may worry about sa bahay. Rule po namin, sabi ko, bawal dito, hindi naniniwala. Pag po na-feel namin na, ako rin mismo, pag na-feel ko na parang shocks, may mahirap akong gagawin, binabalik ko sa aking alaala ang May 17 and 18. Sabi ko na maalala ko na God can do crazy, unimaginable things na hindi mo naisip na, pwede palang mangyari, ay gagawin po niya. So yun lang po. Kaya gusto ko lang, sabi ko sa kanya, share ko ba? Kasi parang ang weird. Parang feel ko kami lang yung nakakagets dahil nga ako ay fan. Baka hindi niyo po maintindihan. Pero yun po, gusto ko lang kayo encourage na kung meron kayong pinagtitiwalaan sa Lord, na kahit gaano ka small, sabi nga po ng asawa ko sa akin, tinanong ko kasi siya, sabi ko, bakit to nangyari, Bon? Sabi ko, sa dami
nangyayari in the world, parang bakit to nangyari? Sabi niya ay, mahal ka ni Lord. Pinapakita lang ni Lord sa'yo na mahal ka niya. Na even in the small things po ay may pakialam ang Lord. Oo, di ba, na natutuwa ang Lord, na natutuwa ako. Di ba po? Yun po. So, natutuwa po ang Lord na natutuwa kayo. So, maniwala po kayo na whatever you're asking for, pwede po mangyari. So, pag nagda-doubt po kayo, isipin niyo po ako. At May 17, alalahanin niyo po na ako ay nakaakyat ng wish bus ng May 18 at na-meet ko po sa Japanese restaurant. Di ba? Ang aking favorite. Yun lang po. Thank you, Lord, for His goodness. Praise God. Ayan. So, maraming salamat sa buhay mo, Sister Meki. Ayun. Sige po, i-second. Ako po kahit ako amazed. So, totoo lang. Every time pupunta po kami doon sa resto, sasabihin niya yun, blah, 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 many times. Na parang, wow, Lord, thank you for that opportunity. At yung sa wish bus po, umiikot po ako noon, naghahanap ng laruan. Pagbalik ko, parang kilala ko yung nandun sa loob. So anyway, yun lamang po at yun po. Siguro yung gusto pong i-highlight lang. Ako din po, totoo lang po na amaze po doon na even in the simple things po na ginagrant ng Lord. So parang, wow, thank you Lord. And also siguro sa akin, yun po, thank you Lord. Kasi ang daming stress po sa work. So believe. So bawal pumasok sa bahay pag hindi ka naniniwala. Yun po. Pero sa akin naman po, ito naman po, last Monday po, last Sunday ng gabi, sobrang sakit naman po ng dibdib ko. Simula po nung, di ko po alam kung spasm, hanggang sa kinabukasan, sobrang sakit pa din. Medyo na-alarm po ako. First time ko pong na-alarm na parang, wait, kailangan ko na yatang ipacheck to kasi hindi nawawala. So nagpa-check po ako noon, nagpa-ECG and everything, and thank you Lord, wala pong nakita doon sa ECG. So mukhang spasm nga. Kakalaro siguro namin ng mga kasisi ko. Kakalaro namin ng mga kasisi ko. So, at saka ng ibang mga J-Bladers dyan. So, but thank you Lord po for that opportunity na siguro po, makapagpa-check up ng libre dahil merong HMO siguro. Thank you Lord. At saka doon po kasi sobrang sakit. Talagang ang sakit, tas dito pa sa gitna. At saka may everything. Tsaka yung yung opportunity na makapag-usap po sa professional para may consult yung mga kailangang ipa-check. Mga ganun-ganun po. And thank you Lord din po everyday sa anong tawag po dito? Sa strength po dahil minsan po kailangan pumasok ng gabi, minsan alas 3, tapos tutulog na ako hanggang uwi na ng alas 5, tapos tutulog hanggang tanghali, tapos work ulit. Pero thank you Lord for sa strength po palagi ng Panginoon. At saka sa favor po ng Lord na ipinapakita po sa amin, even in the simple things. Na kahit ngayon po, nai-realize ko na amaze pa rin po ako sa ginagawa po ng Panginoon. Hindi naman po. Kasi may po kami, may anong tawag dito? Parang secure. Alam mo, pag secured ka, parang, okay, alam mo yan. Diba? Pag secured ka, alam mo kung hanggang saan lang. And thank you, Ken, kasi pwede akong makabili ng Beyblade. Yun lang po, to God be the glory. Yan. Wow. Welcome, baby. This is my first time po. Pasensya. Medyo kabado. So, actually, hindi niya alam na magsasalita ako. So, I thank the Lord po kasi, sa spiritual journey namin ng mag-asawa. So, hindi ko ina-expect na ganun kabilis nitong May 17. 17, nabaptize po kami ng mag-asawa. So, really thank God dun sa nangyari po sa amin. And I continue to praise God kasi alam niyo po yung sinusurround niya kami ng yung mga tao po sa paligid namin na talagang nagmamahal sa Panginoon. Kaya kagaya po ni Pastor Nole, ni Teacher Ayod, si Pastora Glo, yun. So, and marami pa po, especially yung CC po namin, talagang very helpful po siya, Pastora, na sobrang, every time na may CC kami, lahat kami excited. Every time na may CC, lahat kami umuuwing masaya. Yung joy na hindi na, at may loot bag. So yun. So, lagi din kaming busog. So, pero aside doon, talagang lagi kaming puno ng salita ng Panginoon. And we really appreciate that yung
yung group namin na yun. And then secondly, gusto ko pong ipagpasalamat kasi nitong nakaraan, nagkaroon po kami ng family outing. So may nag-celebrate po ng birthday. And yung partner ko po, medyo napasama yung paglundag niya sa pool. Pero thankful po ako kay God kasi hindi naman napano. Nauntog siya sa pool actually. Pag dive niya. So, na-excite siya kasi nag-aaral po siyang lumangoy. So, sa sobrang excited, napasobra. So, nahit niya yung floor nung pool. So, yun po. Pero thank you Lord kasi magaling na siya ngayon. Hindi po napasama yung pagtama niya sa pool. And then meron pa po, pasensya na po ha. Tapos nitong nakaraan po, siguro 2 weeks ago, naglalakad po kami diyan sa may Ayala. And kami pong mag-asawa, so nag-grocery lang po kami. And then suddenly may humarang sa kanya na sabi, "Sir, you want to fill up this form po para po sa raffle," ganyan. So, to make it short, ayun po, nabunot siya. So nagkaroon po kami ng parang blessing po yun para sa amin. Yun po ay galing sa Kaliraya Resorts Club. Parang nabigyan kami ng chance na magkaroon ng 3 days, 2 nights accommodation. So, parang option namin kung saan namin gusto magstay. Pero hindi po namin talaga yung ina-expect. Kumbaga parang ordinary day lang yun sa amin. Pero binigyan kami ng chance ni Lord na siguro magkaroon ng time together at makapag-relax. So, kaya really, we thank the Lord for that. And then, lastly, meron pa po ako isang kwento. So nito pong Saturday, medyo masama yung pakiramdam ko. And sabi ko dun sa partner ko, lalabas muna ako. Kasi gusto kong mainitan kasi masakit po yung throat ko and then inuubo ako. So that morning, naglakad-lakad po ako sa park. And then, nung nakaramdam na ako ng pagod, malapit po dun sa bahay namin, naupo po na ako dun sa waiting shed. And then meron pong isang group ng religious group na hindi ko na po i-mention kung anong religion. And pero sila po yung mga nasa park na nagbibigay ng pamphlets. And then that time nakaupo ako sa waiting shed, may dalawang part ng group na yon yung nandun sa likod ko. And then parang all of a sudden, parang may umano sa word ko, na parang sinasabi, ask question. Magtanong daw ako. Sabi ko, so medyo parang napaisip ako, sabi ko, Lord, ikaw ba yan? Sabi ko gano'n. So, pero sige, sabi ko, magtatanong ako. So, in-introduce ko yung sarili ko sa kanila. Sabi ko, meron lang akong gustong tanungin kung ano yung stand nyo pagdating sa tungkol sa heaven and hell. Sabi ko ganun sa kanila. So, in-explain nila about heaven and sa hell po, parang hindi sila naniniwala. And then, grinab ko po yung opportunity na yon. Though I know na sa sarili ko, hindi naman ako talaga expert sa Bible, pero at least, meron akong a bit knowledge about kay God, about kung paano i-introduce sa kanila kung that hell is real. So, nagbigay po ako ng kwento, like, for example, yung the rich man and Lazarus. So, na-explain ko, sinabi ko po yun sa kanila, and then, aside doon, sinabi ko rin po yung about sa Matthew 21 to 23, Matthew 7, 21 to 23, wherein sabi po ni Jesus Christ is, not everyone saying, Lord, Lord, Lord will come and enter into the kingdom of God. So, and then dun sa last part nun, yung verse 23, sinasabi na, parang sinasabi niya na, depart from me, depart from me, I never knew you, evildoers, parang ganun. So sabi ko, kung titingnan po natin, sabi ko sa kanila, kung titingnan po natin, itong mga taong na to, yung mga evildoers na to, gumaga parang sineparate
kumbaga parang dinideny sila ni Jesus Christ. They cannot enter to the kingdom of God. Pero kung hindi po sila makaka-enter sa kingdom ni God, saan po sila pupunta kung wala pong hell? Sabi ko sa kanila. So, yung questions na yon, napaisip sila, sabi nila sa akin, mag-aaral sila ng Biblia, titingnan nila yung Biblia, babalikan nila ako doon sa words na yon. So, I'm happy kasi sabi ko nga po sa kanila, kumbaga parang sinundutan ko na rin po ng konting words about yung true meaning of salvation. Kung bakit namatay si Jesus Christ sa cross. So, kumbaga, yung mga words na yun, iniwan ko po sa kanila. And they are actually happy to share yung words ni God and the way kung paano ko sila tinatanong. So, sobrang eager sila na makarinig pa ng ibang mga questions about God. And then, after that, natapos po yung conversation namin. And then, nung gabi po, so sabi ko kay Lord, before po kasi ako bago ako matulog, so practice ko po yung nagpe-pray po muna ako. And then, magre-read ako ng Bible, at least kahit isang chapter lang. So, yun po yung practice ko. Pero sabi ko, this time, Lord, I want to hear your voice. So, sabi ko, bago po ako mag-pray, Lord, kausapin mo muna ako. And then, pag-open ko po ng Bible, ito po yung binigay sa akin ni Lord, Matthew 13, kung saan nakalagay po doon yung parable of the sower. So, tungkol po yun dun sa mga seed na natapon sa kung saan-saan, sa good soil, sa rocky, yes, opo. So, I know that time na kinausap ako ni Lord. And yung moment na kausap ko yung mga tao na yon, alam ko na sinamahan ako ng Panginoon. Kaya I really feel blessed that day na na-experience ko yan. And isa po sa tumanim sa isipan ko that time, bubuksan ko lang po. Share ko na rin po. So, itong Matthew 13, verse 16, "But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous men long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but need not hear it." So that time po, na nabasa ko to, naiyak po talaga ako kasi alam ko na God is with me. That time, na kausap ko siya, and hindi niya ako kumbaga, He's watching me. So, I praise the Lord for that. Yeah. Salamat po. Praise God. Yeah. Last po. Like this. Hello po, good evening everyone. So as you know naman, tahimik lang ako. So give me this chance to tell my story. Bihira naman ako magsalita. Pagbigyan nyo na. Sorry kung medyo na-extend tayo. If you remember what happened last May 1, holiday, yung may accident sa SETEX. So, to share with you, muntik na ako mapabilang dun sa bus. Nakakasama dun sa bus. Although wala namang casualty dun sa bus, pero still, yung involvement sa accident is medyo So, na-share ko naman na to sa Facebook, so most of you medyo alam na yung story. However, may na-left out akong part na hindi ko sinabi at hindi ko rin sinabi sa kanya. That time, nagkaroon kami ng away ng asawa ko. Medyo matindi. So, supposedly talaga susunduin ko si Gab sa probinsya. Just for your information, I'm from Pangasinan kasi my family is from Pangasinan. So after Gab's, nag-vacation siya doon, and I'm supposed to fetch him. Usually, nakakotse naman kami. So that time, kahit wala sa schedule, dahil nag-away kami,
I decided na uwi akong Pangasinan, sabi ko. Nagulat din siya, bakit? Sunduin ko na si Gab. Ano yun Thursday? I guess Thursday. I'm supposed to fetch Gab, Saturday pa. Since nag-away kami, sige, uwi na lang ako. Parang, wala And then, yung away na yun, sobra, na talagang, to the point na nawalan na rin ako ng gana sa buhay. Hindi naman ako suicidal, pero that time, I said, ayoko na, Lord. Parang pagod na ako. Parang, iyan. So, all this time kasi, most of the time, kasama ko sila. Sa kotse, sa biyahe, sa lahat ng bagay, kasama ko sila. This time, mag-isa lang ako. So, sabi ko kay Lord, Lord, hindi ako magpipray na keep me safe today. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala, Lord. Pagod na ako sabi ko. So parang, the moment na lumas ako ng bahay, the moment na nag-in-drive ako, kasi I decided to take the bus for the longest time, nakakotse kami. So this time, nag-bus ako. Hindi ko sila kasama. So sabi ko, Lord, kung may mangyari sa akin, okay na ako, Lord. Hindi ko sila kasama, hindi sila mapapahamak. Ako lang. Ikaw nang bahala, Lord, sabi ko. Hindi ko yun sinabi sa kanya. So, pumunta ako sa bus stations. Maraming bus stations sa Cubao, di ba? So, namili ako ng bus. And then, nakita ko yun yung Solid North. Kasi yun naman talaga yung ruta ko Yun yung ruta ng bus ko to Pangasinan. Sumakay ako and then sabi nung bound to Baguio. So, kung alam niyo yung ruta ng bound to Baguio, lalabas siya ng TPLX sa Rosario, La Union, which is sumobra na, lagpas na sa amin. So, I'll take the bus again, pabalik. So, mag-2 trips ako. Sabi ko, okay na to? Sabi ko. Tapos, hindi pa po kami alis, mga 30 minutes pa. Sabi niya, okay lang. Yeah. Hindi naman ako nagmamadali. Pero, for some reason, nag-decide akong bumaba. Parang may bumulong sa akin, parang may nagsabi sa akin, lumipat ka ng bus. Huwag dito. So, lumipat ako ng bus, naghanap ako ng iba pang bus. And yun, same scenario, before naman nung location ko. So, I'll take the bus again, na papunta naman doon. Ano lang siya parang Carmen lang siya. So, kapos pa din. So, sasakay ulit ako. So, same scenario, sabi ko, ganun din, magbabas din ako. So, parang, di ba, parang hindi naman ako kumbaga, hindi naman siya advantage to me, pero sumakay ako doon sa bus na yon. Hindi po siya Solid North. Ano po siya? 5-star po ata yun or ano. So, sumakay ako doon kahit pangit yung bus, ganyan. Tapos ganun nga, sasakay pa rin ulit ako. Doon wala na akong pakialam. Parang okay. Hindi kasi kami nag-uusap nun, sorry. Nag-aaway nga kami. So, walang paalamanan, walang usap-usap. So, sabi ko, Lord, bahala ka na, Lord. Tapos, so, ang kausap ko nun, yung kapatid ko, so send ako ng screenshot ng mga location ko sa map, ganyan. So, that time, may screenshot ako sa kanyang sined na that time, dumaan ako dun sa Esitex. Kung saan nangyari yung aksidente. Siguro mga tamang-tama, 30 minutes after kong dumaan. Which is yun nga, yung 30 minutes na bus na supposedly yung sasakyan ko. Hindi ko yun alam, hindi ko aware kasi hindi nga ako nag-open ng Facebook tapos wala akong pakialam. Parang, wala lang, sakay lang. And then pag uwi ko ng bahay, bigla siyang nag-message about the accident. Nagulat ako, sabi ko, uy, nag-message na siya, parang bago to Masyado siyang maagang nag-message, masyadong nag-chat. Di ba dapat mga ilang araw pa kami hindi mag-uusap? So nagulat ako, uy, nag-chat. Ano kayang meron? Sabi ko. So yun, sinend niya yung parang, doon na nag-dawn sa akin na parang ang amazing ni Lord. Parang, although wala naman talagang casualty, parang, yung feeling na andun ako dapat, pero wala dahil kay Lord. So, may purpose pa si Lord sa buhay ko, siguro. So, nagpapasalamat ako ng lubos sa Panginoon na ito pa rin ako ngayon sa harapan niyo.
Ito pa rin kami mag-asawa, going stronger. So, lesson lang siguro. Gusto kasi ako sumama dun sa sayaw, ayoko nang sumayaw. So yun, busy po talaga ako, hindi yung busy-busyhan. Minsan kahit hindi ka nagpe-pray or ipag-pray mo yung opposite, kapag may purpose talaga si Lord sa'yo, sa buhay mo, sa inyo, yun talaga yung mangyayari. Hindi ikaw ang masusunod sa buhay mo. May plan si Lord para sa'yo. Kung yung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, gusto mong mawala, gusto mong mamatay, gusto mong kung ano yan. Kung hindi mo pa oras at may purpose ka pa, hindi talaga mangyayari yun. So I praise the Lord. Lord, nagpapagamit ako sa iyo, Lord, kung ano man maging purpose ko moving forward. Maraming salamat. At syempre maraming salamat sa asawa ko na kahit magkaaway kami noon, concerned pa din siya. Sorry na left out ko yung part na yun kasi ano yun talaga sa akin, nung away natin yun. So guys, couples, yung sinasabi nila huwag kayong matutulog nang hindi nag-uusap, okay din yun eh. Kasi hindi mo alam the next day, aalis yung asawa mo, hindi kayo nag-usap, hindi mo alam kung anong posibleng mangyari. So huwag niyong hahayaan, hanggat maaari lang naman, huwag niyong patagalin yung mga away niyo. Huwag niyong hayaang wala kayong communication, wala kayong agreement, hindi kayo nag-come into agreement na okay na kayo, ganyan. Kailangan mag-prevail sa inyo yung love at yung faith kay Lord. Mag-pray kayo together. Huwag niyong hayaang evil ang mag-prevail. So praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. Thank you for Lord. Hallelujah. Yes, sir. Okay po. Magka-closing prayer po ako, pero bago ako mag-closing prayer, talagang binubulungan ng Lord na marami kang pending na Thanksgiving. Una yung birthday ko nga po, 67 years na ako. At sa 67 na yon, ang dami ko pong encounter sa Lord. Ups and down, pero naging faithful po siya sa akin. Tapos ngayon po, hindi ko alam kung bakit. Medyo na-attach ako sa mga testimony. Kasi nga po talagang gusto ko talaga lagi nakikinig ng mga testimony dahil nagkakaroon po ako ng si Lord, yung na-amaze ako sa Lord na sa maliit, malaki, o sa mga conflicts, sa differences, nandun pa rin siya sa kumikilos siya. Pwede po, kakanta po ako. Pero kasi gusto ko tong kantang to dahil nga hindi ko ma-explain kung bakit. Isa pa yung kaya ako na-amaze dahil si Meki po nga, meron akong bucket list na high school pa ako. Gusto kong makita, maka-attend ng concert ni Lea Salonga. Opo, talaga hanggang sa bumalik lang siya dito ng kumbaga yung bucket list na yun, nakakatuwa dahil hindi lang si Lea Salonga napanood ko, kundi marami pang mga nagko-concert na meron din pang international at libre rin po. Kumbaga parang nakakatuwa si Lord dahil maliit na bagay lang yun eh. Yung sa akin parang, hindi naman ako papansinin ni Lord yun kasi hindi naman yun parang need. Ganon. Pero nakakatuwa talaga ang Lord na yung kilig at saka yung bibigay niyang kasiyahan sa'yo. Dahil nagiging masaya siya dahil masaya ka. Yun. Tapos, yung hindi ko rin makakapunta sa iba't ibang lugar na gano'n
dahil may mission work or may seminar, mga ganun po. Yan yung mga bucket list ko noon. Pero nag-overflow po kasi yung joy ko. Hindi ko alam kung bakit, pero talagang natutuwa ako sa Lord sa mga testimony nyo. Yung favorite ko to, pagka wala akong, hindi ko ma-express hindi ko ma-compose yung testimony ko. Ito lang po ang lagi kong kinakanta. God is so wonderful. I can't explain, but I can sing glory, hallelujah, praise His holy name. Yun po, favorite ko talaga yun pagka hindi ko ma-explain kung bakit yung joy ko. Kasi ngayon, hindi ko ma-explain yung joy ko sa pakikinig ng testimony. So, anyayaan ko po kayo na mag-closing prayer na. Okay. Jesus. Father God, thank you po dahil nagkaroon kami ng relasyon sa inyo. Nagkaroon kami ng relasyon kay Lord Jesus. Nagkaroon kami ng relasyon sa Holy Spirit. Napakapalad po namin na binigyan mo kami ng opportunity na ganito. And sa relasyon namin sa iyo, hindi mo kami pinababayaan na magstay lang sa level na mababa. Kundi increasingly, Lord, hinahayaan mo kaming makilala ka, ma-value namin yung relationship namin sa iyo, sa ibang tao. Kumbaga, nakakatuwa talaga, Lord, na yung relasyon namin sa iyo, pag binalyo namin, pag binigyan namin ng importansya. Lord, walang pupuntahan kundi talagang pupurihin ka namin at pagsasalamatan. At nawa, Lord, sa iba pa naming mga kapatiran, naway sa lahat ng bagay o event sa buhay nila, Lord, naway ikaw ang makita nila, yung relasyon nila sa iyo, sa ibang tao, makita nila na napaka-worth nun, Lord, napakahalaga, napakasaya, overwhelming na joy, Lord. At ngayon, Panginoon, sa aming hiwalay-hiwalay, alam kong bibigyan mo kami ng pag-iingat at sa time na magpe-fellowship kami, sa generosity po ni Sister Au at ng kanyang husband, para maging bahagi kami ng kasiyahan nila. Ikaw po ang mag-bless nito at lalo mo pong i-bless silang mag-asawa, Lord. Alam mo po, Lord, na kung gaano nila love yung work, yung ministry, Lord. Nakikita mo sa kanila kung gaano kanila ka-love and binibigyan ka ng pagpapahalaga. Kaya Lord, alam ko na ibabalik mo to sa kanila, Lord, hindi man financial, kundi yung harmony ng family, harmony nilang mag-asawa, at harmony sa community, sa mga kapatid, at magiging light sila, magiging salt and light sila kung saan man sila mapupunta, Lord. Marami pang salamat sa inyo at binibigay namin sa iyo ang kataas-taasang papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Okay po. Thank you po sa lahat ng mga nasa live stream at yung mga nandito ay may konting salo-salo lang po. Okay? Yan. At sige, habang hinahanda po yun, ay tinatawagan ko na lang po si Kuya Edil tsaka si Ate Auring, ipag-pray lang po ni Pastor Kay po. Baka meron pang may anniversary dyan. Sige
People, let's extend our hands sa couple na ito. Salamat po, Panginoon Diyos, for the bliss that you allow them to experience, Lord, sa kanilang pagsasama 30 years. Kasi faithful ka, Panginoon. You're so, so good, Lord. And I just pray that yung bawat journey nila, ma-enjoy nila as individuals and also their journey together, Lord. Magtulungan silang mag-angatan para ma-encourage ang isa't isa. They will lift each other's burden. They will carry each other's burden, Lord. At ikaw ho, Panginoon, ang magbabind sa kanila na yung tunay na pag-ibig, Panginoon Diyos. At ano pa po yung mga desire ng puso nila, ito po ay i-grant po ninyo in your perfect time, O God. Thank you so much, Lord. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Amen. Happy anniversary to you. Lahat. Tuloy na po ito, April 14 to 17. Sa Davao po ito next year. Para may plano nyo na po, makapag-leave na po kayo. Although tax season yon, kaya kung may pa-file nyo yung taxes nyo na mas maaga, di mas maigi. April 13 po ko iniisip umalis, tsaka April 18 uwi. Okay po, so sa mga gusto po sumama, 1,750 po ang registration. 1,750. Okay, barkadahan tayo, punta lahat tayo sa Davao. Okay po, God bless you all. Habang mura pa po yung aeroplano ngayon, less than 5,000 pa. Pero pataas na siya ng